Alam nyo, every time po binabasa itong gospel na ito, nagdudulot po ito ng pagkalito sa maraming nagsisimba. At dalawang bagay po ang nagdudulot ng pagkalito. Una, nung sinabing dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Ba sasabihin ng iba, may mga kapatid pala si Jesus. Hindi lang pala siya lang ang anak ni Maria at ni Jose. Marami pala sila. Tapos, pangalawa, isa pang bagay na nagdudulot ng pagkalito ay nung in-inform siya na nandito sila sa labas, yung ina mo at mga kapatid mo. At ang pagkaintindi ng marami ay sa pamamagitan ng sagot ni Jesus na si Jesus po ay bastos o rude sa kanyang magulang, sa kanyang ina at mga kapatid. And so my dear brothers and sisters, dapat po natin linawin itong mga bagay na ito para mas maintindihan natin. Himayin po natin. Una, kapatid o brothers, itong terminong ito ay inclusive po. Sa atin, dito sa atin, pag sinasabi pong kapatid, it means kadugo. Parehas po tayo ng magulang. Magkapatid po tayo. Same parents. We belong to the same family. Dito po yan sa atin. Pero, noong unang panahon, lalo na sa Hebreo, itong salitang ito, itong kapatid, ay mayroong extended na kahulugan. It goes beyond just biological siblings. Ibig pong sabihin, pwede pong tawaging kapatid ang pinsan. During that time, sa dialect ng Hebreo. Pwede pong tawagin na kapatid ang taong taga-same na lugar. Parehas tayo ng lugar na tinitirahan. Pwede tawagin kapatid. Yan po ang kahulugan ng salitang kapatid sa gospel na ito. So most probably, itong mga ito na pumunta kay Jesus ay mga pinsan niya o they are from the same place. Pangalawa, that Jesus was rude. Bastos po. Ang dating andito po yung ina mo at mga kapatid mo. At ang sabi ni Jesus ba naman ay, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid. Sa pamamagitan nitong sagot, marami sa mga nagsisimbang nagsasabing, ay walang galang itong batang ito, si Jesus. Pero may ibig po sabihin ito, may implication po. At ang definition na binigay sa atin ni Jesus sa pagiging kapatid, mas pinalalim niya. Hindi na lang kadugo, hindi na lang dahil tayo ay from the same place, hindi dahil tayo ay magpinsan, kundi ngayon, mas pinalawak niya. Sabi niya, ang nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos, ang siya kong kapatid. Hindi po yung basihan dugo, hindi po yung basihan lugar. Ang basihan po ay ang pakikinig at pagtupad sa salita ng Diyos. Sinasabuhay po ba natin ang salita ng Diyos? Nakikinig po ba tayo sa salita ng Diyos? If so, then tayo po ay kapamilya ni Jesus.